Mga kaibigan, sa bahaging ito na ating programa, siguro pabatiin muna natin ang ating pong isa sa mga partner Rotarian pa rin, partner Rotary Club na napakasipag din po sa pagtugon, lalong-lalo na sa pagbababa ng kanilang mga programa at proyekto sa mga komunidad. So makakasama po natin ngayon ang President po ng Rotary Club of Roosevelt sa pamagitan ni Sir Albert Villaluz. Sir Albert, pabatiin muna natin. Sir Albert, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Opportunity. Okay. Sir Albert, ayan, malinaw ba yung signal? Sir Albert? Magandang hapon po. Nawawala si Sir Albert. Again. Okay. Okay, balikan natin si Sir Albert. Medyo yung kanyang signal. Ayan, okay na yata. Okay, Sir Albert. Okay. Ayun. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Sir Albert. Good afternoon po. Maraming salamat po sa opportunity na mapasama sa programa nyo para ma-discuss po yung mga programa namin sa Rotary Club of Roosevelt. Yes. Magandang hapon po. Oo, alam ko, Sir Albert, welcome po sa Public Service Hour. Alam ko, kaisa din namin kayo, no? Of course, nauna lang ng sina Ma'am Imelda Magsino, no? Na lagi nakatutok dito sa atin ng Rotary Club of Acropolis, lagi natin partner . Anyway, so kayo po, alam ko, ang mga programa mo ay nasa, of course, lagi naman, tinatawag niyo mga 7 areas of focus, and then meron kayong mga basic education literacy na ginagawa, and even yung community economic development livelihood sa mga seminar, and then of course mga disease prevention. So malaman lang natin na dito sa mga areas of focus, ano po yung mga naisagawa na ninyo dahil kayo po ay nasa Rotary Year 2025-2026 bilang presidente ng RC Roosevelt. Opo, so masaya po ako na ibalita na sa 7 areas of focus po ng Rotary, as of November po, naka-6 na po kami sa Rotary Club of Roosevelt. Mm-hmm. So yung basic education, community economic development, environment, disease prevention, maternal and child health ay nagawa na po namin yon. At nagpe-prepare na lang kami para sa last namin na area of focus sa December, which is yung WASH program under yung sa event namin na kung tawagin ay Make a Wish. Ayun, Make a Wish. But anyway, kung babalikan po natin yung mga unang programa, Sir Albert, ano po yun sa inyong community? Go ahead po. Ayun, bali yung sa basic education and literacy po, nagpartner po kami sa Gawad Kalinga kung saan ito pong programa ay tinatawag namin na Maleta Library. So yung Maleta Library po, nag-provide po kami ng maleta, tapos may mga libro po yun. Tapos yung libro po na yon ay pinapahiram po sa mga communities ng Gawad Kalinga. So marami po siyang matutulungan kasi malaki po ang network ng Gawad Kalinga. So it's basically a mobile library. So that's one. And then yung second naman po, yung economic development na project, may partnership po kami sa Meralco Foundation. So isa po itong seminar kung saan nag-invite kami ng mga participants from Gawad Kalinga sa iba't ibang communities para mabigyan ng seminar yung mga nangangailangan po ng trabaho. So yung taga Meralco Foundation po, nagbigay sila ng mga listahan kung ano yung mga in-demand ngayon, both locally and sa abroad. And ang kagandahan po nito, after the seminar, it is sustainable kasi after the seminar, pwede po sila magkaroon ng scholarship sa Meralco Foundation, and then pwede rin po yung mag-translate to employment or trabaho po. Oh, opo. So, ang ganda ng mga programa, Sir Albert, ha? Maleta Seminar. Salamat so, parang po. Kakaiba. Opo, it's a mobile library po. Bale, mobile library nga, so isang maleta siya na punong-puno ng libro, tapos pinapaikot po nila yon sa community ng GK. Ang objective po ay para ma-inspire yung mga bata at a young age na ma-inspire po magbasa at saka mag-aral.
Mukhang nakaikot ba kayo? Mayroon na mga naikutan itong Maleta Library? Ang balita ko po ay nadala na rin po ito sa ibang areas like sa Pateros po at saka sa Mandaluyong na Aha. GK communities. Opo. Aba, okay ano. Ayan, so parang paano po paano ang mga estudyante na lumalahok po kapag sinabing nasa mga area na sila, paano po ang ginagawa? Paano Bali yung ina-identify? ginawa Apo. Bale, ang maganda po kasi sa Gawad Kalinga community is organized po yung homeowners association nila. So, nakikipag-partner kami sa kanila tapos iniiwan namin sa kanila yung maleta na maraming libro. Tapos sila na po yung parang nagsaserve as library talaga. So, I think meron silang mga cards din kung saan yung mga bata hihiram, tapos ibabalik yung libro. So, preparation po talaga sa eskwelahan. Opo, tapos ginagawa rin yun sa ibang Gawad Kalinga communities. Ayun. At yung mga livelihood seminar po, like ano ba yung mga nakapaloob po doon? Opo. So yung sa livelihood seminar po, since ang partner po namin is yung Meralco Foundation, kilala po sila sa mga technical courses. So yun, nagbigay po ng lecture yung speaker namin tungkol sa mga computer courses. Nagbigay din po siya ng mga links kung saan pwedeng mag-aral yung mga participants po ng libre. Mhm. So sa bahay pa lang, pwede na silang matuto. Pero yung mga qualified po, i-invite po nila sa Meralco Foundation para magkaroon talaga ng short courses at saka full scholarship po. Oo. And then, pwede rin pong maging trabaho yun kasi marami pong partner na companies ang Meralco Foundation. So it's a network, parang tulungan po talaga. Oo, tsaka ang laking opportunity para po magkaroon ng opportunity para sa trabaho yung ating mga kababayan. Opo. Oho. Ayan. Opo. Pag pinag-uusapan natin, this is prevention. I know, dahil sa Opo. dami ng ating mga partner Rotary clubs, isa yung inyo pong sigaw, really to end polio. Yes po. Opo. Yung mabuti po nabanggit nyo kasi yung polio ngayon is still relevant dahil nga sa mga bagyo at nabasa ko nga na as of 2020 may na-identify pa na 3 rivers sa Cebu na merong polio virus. So kaya nga po sinasabi namin sa Rotary, the fight is not yet over. So we're this close. Kaya tulong-tulong pa rin para talagang ma-eradicate siya or completely mawala na. Pero so far, sa Pakistan na lang po and Afghanistan siya meron right now. Pero we're not taking any chances. Aggressive pa rin po ang programa ng gobyerno natin at saka ng Rotary para sa end polio po. Ayun. So napakalaking yan mobilization para hindi lang, Opo. the whole Rotary International, lahat po ng district Yes. dito sa ating bansa ay talagang yan po ang tinututukan. Anyway, parang yung clean up po ba, yan po yung nakaschedule ninyo? Yung coastal clean up? Opo, yung sa International Coastal Cleanup naman po, isa po itong global event. So ni-research ko po siya sa website and then nalaman ko po na isa sa mga partners nila dito sa Manila ay SM. And ang SM Foundation po ay very active din sa CSR. So sila'y nag-organize po sa SM by the Bay. So yun po yung pinakamalapit Yes. sa amin. So sinama ko po yung mga club members ko. So maraming salamat sa mga club members ko po na gumising po ng 4:00 para pumila po sa SM by the Bay at magpulot ng basura, timbangin at isubmit po siya dun sa pinaka-organizer. In-note ko lang po na aside from yung cleaning po, ang importante po dito is yung mga nakuha po na basura ay isasama po siya sa global data. So kumaga parang worldwide study kung saan makakatulong paano magamit or maayos talaga yung natin, yung mga activities para sa kalikasan. Ayun, standby lang Sir Albert balikan kita saglit lamang para sa ating pong mga Sige lang po. partnership at yung mga mga parating na mga programa po. Sandali lang oras natin. Meron na lamang tayong 8 minuto, 4:00 na ng hapon.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa GCRH Public Service Hour. Meron na lamang tayong 5 minuto, alas 4 na ng hapon. Ang bilis naman ng oras. Balikan ko lang si Sir Albert Villaluz, ang president po ng Rotary Club of Roosevelt. Ayan, Sir Albert, itong mga pinag-uusapan natin, ito yung mga na isagawa na po ninyo. Meron ba tayong mga upcoming at anong areas of focus ang ating tutok? Ito pong, meron ba tayong this December or next year na? Hahabol pa po kami sa December at timing po talaga ito kasi parang Christmas party na para sa orphanage. So dadalawin po namin yung Tahanan ng Pagmamahal Orphanage sa Pasig and meron po kaming activity na kung tawagin ay Make a Wish kung saan ibibigay po namin yung mga wish list po ng mga bata. Tapos kasabay na rin po nun i-implement namin yung wash activity namin kung saan tuturuan namin sila paano maghugas at maghugas ng kamay at ipaalam kung gaano ka-importante ito sa larangan po ng kalinisan. So bali it's both party po at saka education and CSR na rin po all in one. Nako, kailan po yan mangyayari? Tama-tama, bali sa Christmas time December na. 4 po. December 4. Paunang December 4 po. Paunang mga araw yan ng Pamasko.
Opo, bago po maging busy pa ang mga tao po. Oho. Ayan, so tuloy-tuloy lang po kayo ano sa mga areas of focus. I think meron pa kayo yata doon sa isa pa no, yung tinatawag nating pag ang pinag-usapan po natin ay kapayapaan ano, peace building. Opo. Yung sa peace building naman po, kakatapos lang, naihabol pa namin nung November 2 lang. Very recent po yung activity. So sa Gawad Kalinga din po ito, kasabay po ng preparation ng fiesta nila, nag-invite po kami ng police po from MPD, si PSSG Melvin Etchaluce, kung saan nagbigay po siya ng lecture sa Gawad Kalinga community sa Sunrose Homeowners Association ng mga lecture po kung paano gawing mapayapa po yung komunidad nila. So it was very timely po kasi celebration din nung fiesta nila in 3 weeks po. Mahaba-haba po yung celebration nila. Ayan. So sige po, kita-kita po tayo si Albert ha sa mga susunod na partnership po ng inyong pong programa. Yes, maraming salamat po uli sa opportunity at saka can I take this opportunity po to thank also yung mga Region 1 teammates ko po kasi sila yung kasama ko sa End Polio activity namin. And nung October 24 po, pinamumunuan naman po ng governor namin si Governor Veronica Yu. Nag-celebrate po kami ng World End Polio Day. So buong District 3780 po sa Amoranto Stadium, may mga activities po kami para mag-create ng awareness about end polio. So, maraming salamat po sa team ko din po at saka sa buong district. Oo nga, mga nakatutok din sa atin at sila din naman yung mga susunod natin na makakakwentuhan. Maraming salamat Sir Albert and good luck po ha. Kita-kita po tayo. Salamat po ulit. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon. Mag-shoutout mo daw si Ma'am Mels Magsino. Shout classmate. Out po kay classmate Imelda Magsino po. Very helpful po at saka thank you po for this opportunity ulit. Ayan, Ma'am Mels. Appreciated po. Thank you so much Sir Albert Villaluz. Yan, ang President po Rotary Club of Roosevelt, mga classmate niya, si Ma'am Mels Magsino, ang napakasisipag. Susunod, mga partnership natin kay Ma'am Mels, mga bloodletting naman.